Ang nakaraan. Sa lugar na pinuntahan ng ating bida, dito ay may nakilala itong isang espiritu ng yumao. Nalaman ng ating bida na may isang nilalang sa angka ng Ragnar na binura na lang sa kasaysayan ng mundo ang impormasyon patungkol rito, na kahit na sino ay hindi ito pwedeng pag-usapan. At para hindi tuluyang maglaho ang anumang bagay na konektado sa nilalang na iyon, ituturo ng mga yumao ang King's Sword sa ating bida. Pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa lugar kung saan nababalutan ng maitim at mapulang enerhiya, ito ay ang kuta ng mga Troiban. Talagang hindi na moari kung anong nangyayaring kababalaghan sa lugar na ito, dahil mukhang pinamumugaran na ito ng kampa ng kasamaan. Lumapit si Ed sa kanyang ama, at nagulat na ang madness na kapangyarihan ng Mad Dragon ay puwersahang itinutulak palayo ang pangkat ng Ragnar. Dito ay nagsalita ang ama ni Ed, tuwang-tuwa ito sa kapangyarihan ng Mad Dragon, talagang maasahan raw ito, dahil kahit papano hindi sila natalo ng Ragnar. Ang isang ito ay si Granadator Ivan, masayang-masaya ito dahil hindi na nila kinailangan pang gumamit ng lakas o kanilang physical na katawan para lang itaboy ang kalaban, dahil madness lang ng Mad Dragon ay sapat na. Ang isang ito ay talagang hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng kapangyarihan ng dating master ng mga Ragnar. Ang nilalang na nasa gitna ay walang iba kundi ang Mad Dragon Emperor, ang ama ni Kyle Ragnar, na kanyang pinatay noon dahil sa kabaliwan ng isang ito, dahil sa kapangyarihan nito ay kayang-kayang lamunin ng buo ang buong kapuluan. Hindi normal ang taglay na lakas nito, kung nagagamit lang sana nito sa kabutihan ang kanyang lakas mas mapapaganda ang buong Ragnar, kaya lang hindi niya ito makontrol ng tama at sa kasamaan ginagamit, kinokontrol ang mga tao at pinag-aaway ang mga ito, talagang baliw ang isang ito. Dito ay galit na galit itong si Granada, tinawag niyang isang duwag ang anak ng Mad Dragon, na kasalukuyang pinuno ng Ragnar na si Kyle. Kaya talagang sukdulan ng kasamaan at tuwa ng isang ito na nasa kamay na nila ang makapangyarihang Mad Dragon, at kontrolado ng mga ito ang madness ng Mad Emperor na pwede nilang gamitin sa anumang oras na gusto nilang gamitin. Dito ay may pumasok sa isipan ng isang ito, may kung anong naalala bigla na isa rin sa mahahalagang susi nila para matalo ang Ragnar. Sabi nito, siya nga pala, nagawa mo bang makuha ang batang iyon? Tanong nito, yumuko itong si Ed, sumagot. Opo, kaya lang nagkaroon lang ng kaunting aberya habang dinadala nila rito ang bata, sabi nito, na ang tinutukoy ay walang iba kundi si Cassandra. Sabi ni Granada, sino na naman iyan? Ang bastardong Theo na naman ba ang gumugulos sa trabaho mo? Tanong ng ama, na agad ng dilat ang mga mata nito sa inis. Patuloy itong nakayuko, sabi pa niya, nagpadala na po ako kaagad ng Blue Mountain Corps para dalhin kaagad rito ang bata, at sigurado sa pagkakataong ito mapapatay na natin ang bastardong iyon, at makukuha rin ang relic at ang bata. Agad na itinaas ni Granada ang kanyang kamay, huwag mo siyang patayin, hulihin mo lang si Theo at ang bata, utos ng pinuno na ikinagulat naman ni Ed. Ganon ang utos ni Granada, iyon ay dahil ito ang nais ng kanilang master na si Mad Dragon Emperor, na ngayon nga ay nagre-respond sa pangalan ng ating bida. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, dito ay talagang nagsimula ng magsanay si Theo na matutunan kaagad ang pamamaraan na tinuturo sa kanya ng mga espiritu ng mga yumao. Talagang seryoso rin itong ating bida na mabilis na matutunan ito, dahil sa oras na damatin si Ode ay kailangan na nilang lumabas sa lugar na ito. Gulat na gulat ang mga kaluluwa na naririto ngayon, napakatalentado raw ng ating bida, talagang ginaganahan raw sila sa husay ni Theo, ngayon. Nalang raw uli nila naramdaman ang ganitong excitement. Kaya lang kasabay ng kanilang pagkasabik, nakaramdam rin sila ng panghihinayang sa ating bida. Sabi pa ng mga ito, nagbukas na raw ang mata ng ating bida para sa espada, kaya lang nagsisisi raw sila, dahilan para mapahinto si Theo sa kung anong sinasabi ng mga ito. Kaya nagtanong ito, pakiusap sabihin ninyo sa akin kung anong mali sa ginagawa ko para maitama ko kaagad, sabi nito. Dito ay agad naglapitan ang mga kaluluwa na sabik sa ating bida, sabi nila, sa unang galaw mo, may mali sa mga paghakbang ng mga paa mo, at patuloy pang nagdaldalan ang mga ito, na imbis ang pamamaraan ng kanilang pinuno ang ituro ay ang kanilang mga teknik na ang gusto nilang i-apply sa ating bida, dahil nga sa husay ni Theo, na ang ating bida ay naguguluhan ngayon dahil lahat sila ay gustong magsalita ngayon. Nagsalita pa ng nagsalita ang mga kaluluwa, agad na unawaan ng ating bida ang mga nangyayari,
na kahit ang plano ay ang ituro ang mga teknik ng kanilang master, dahil sa kasabikan at mga pinuno rin ang mga naririto rin ng kanilang mga grupo, hindi nila namalayan na pati teknik nila ay naituturo na nila sa ating bida. Dahil doon, si Doma ay pinigilan silang lahat, kaya natigilan ang mga ito at nagulat. Sabi nito, naiintindihan ko na gusto ninyong ituro rin sa kanya ang mga teknik ninyo dahil sobrang talentado ni Theo, pero hindi iyon ang misyon natin, hindi ang mga teknik natin ang dapat niyang matutunan, paalala nito. At tumulim na naging seryoso pa ang mga tinginan nito, huwag ninyong makalilimutan ito, ang bagay lang na dapat nating maipasa sa kanya ay ang King's Sword, paalala nito. Dahil doon, muling bumalik sa ulirat ang mga hangal na mga patay na ito, kaya siguro namatay ang mga ito dahil sa mga walang kontrol sa sarili ang mga makong. Sabi pa nito, kung may sapat pa silang oras, bakit hindi na lang ang 10,000 shattering word ang ituro nila, mga makasarili raw ang mga ito. Dito ay muling naging seryoso na nag-uusap-usap ang mga ito sa kung anong pinakamadaling teknik ng kanilang master ang ituro sa ating bida. Kung may nababagay raw na matutunan kaagad ng ating bida ay ang one sword style, na natigilan si Theo at nag-iisip kung anong teknik iyon. Dahil doon, napatanong itong ating bida, anong teknik raw iyon, paano raw ang one sword style ay galing sa multiple sword technique, hindi maunawaan ni Theo. Sabi pa ng ating bida, paano ko matututunan iyon gamit lang ang one sword technique? Tanong nito, sabi naman ni Doma, huwag kang mag-alala, posible iyon sa King's Sword. Dito ay may kung anong espada ang lumalabas ngayon sa kamay ni Doma, sabi nito na ang King's Sword, ang 10,000 shattering sword ay kayang-kayang hatiin ang mundo sa isang was-iwas lamang. Dito ay ipapakita ng bahagya ng isang ito kay Theo ang teknik, hindi ito ang kabuuan ng teknik ng kanilang master, pero sapat na ito para bigyan ng idea ang ating bida. Kailangan lang raw itoon ang pag-atake sa isang was-iwas lang, hawakan raw ang espada ng mataas, at mag-focus sa landas na lalakbayin sa harapan ng paghiwa ng espada. Sabi pa ni Doma, kapat ang spirit raw ni Theo ay nasa isang lugar na, at na-focus na ito sa isang direction, iyon na raw ang espada na mapupunta sa kamay nito, ang tinatawag na line, at kapag na-focus raw ang line na iyon sa isang lugar, makukuha naman nito ang tinatawag na plane, at sa sandaling iyon daw, ay kailangang gumuhit ang ating bida. Iyon ang uri ng teknik ng King's Sword, ang 10,000 shattering sword, kaya ang ating bida ngayon ay nakapikit na, para raw makita ng ating bida ang larawan ng one sword, kailangan raw ilagay ng ating bida ang 10,000 na espada sa isang espada, hindi ito madali, pero kayang-kaya raw itong mamaster ni Theo. Kapag nagawa raw ito ng ating bida, magagawa na raw nitong hatiin ang anumang gusto nitong hatiin, at hindi hatiin ang anumang ayaw nitong hatiin, na ngayon nga ay may kung anong kakaibang espada ang lumitaw sa kamay ng ating bida. Ang pakiramdam ng ating bida ay parehas na parehas raw sa espada ng kanyang ama, sa espada ni Julius, ng Lady Plum Blossom Sword, at halos lahat ng mga kasanayan ng mga teknik na kanyang natutunan sa pag-espada, magkakarugtong raw ito. Kahit na ang mga teknik na natutunan ng ating bida ay nagmula sa iba't ibang uri ng mga teknik, katulad lang raw ito ng dagat, maraming daloy, pero isang malaking karagatan lamang. Ganon ngayon ang nararamdaman ng ating bida, isang linya ngayon ang gumuhit sa kanyang mata. Nakikita na nito ang single point na kayang maabot ng teknik na itong kanyang susubukan ngayon. At walang ano-ano iiwi na siwas ni Theo ang mahiwagang espada na lumitaw sa kanyang kamay ng ubod lakas, at may gumuhit nga na aura mula rito. Napatinding liwanag ang gumhit sa paligid, naglakbay ito, may mga tinamaan, pero hindi nawasak, na parang tubig ang hiniwa nitong ating bida. Manghang-mangha ang mga kulaong na ito sa kanilang nakita, napakagandang teknik, na walang damage na nagawa, kaya nagulat ang mga ito na nasundan kaagad ng ating bida ang teknik na iyon, kaunting practice pa raw ay magagawa na nitong mapalabas ang totoong anyo ng teknik ng King's Sword. Pawis na pawis ang ating bida matapos pakawalan ng nasabing teknik, talagang iba rin ang dulot nito sa kanyang katawan. Sabi pa nitong si Doma, ibang klase, kahanga-hanga, sino makakapagsabi na maabot mo ang kaliwanagan na ito sa sandaling oras lamang, anong pakiramdam mo Theo? Kung titignan sa panlabas na anyo, halos malapit na sa tanay na King's Sword ang ginawa mo, papuri nito. Sabi ng ating bida, naramdaman daw niya ang kakaibang pakiramdam ng espada, malinaw raw sa kanya kung anong uri ng espada, at ano ang meaning na nakalagay sa espadang iyon.
Dahil sa malinaw na pagpapaliwanag ni Theo sa kanyang naramdaman, ang mga ito ay nagulat ng napakalala, na parabang jackpot sila sa ating bida. Kaya lang binawi ito ng ating bida, kahit na malinaw niyang naiintindihan, hindi raw niya nagawang ilagay lahat-lahat sa espadang iyon, at sabi pa ng ating bida na dahil iyon lang raw ang mga naalala ng mga ito, hanggang ganun lang rin daw lang ang naabot ng ating bida, kaya medyo nainsulto ang mga ito, na parabang kasalanan pa nila. Pero kahit na ganun, masaya na ang isang ito, iyon ay dahil talagang para sa kanya ay parang King Sword na ang kanilang nakita, kulang lang raw ito sa lakas, pero tiyak na mararating raw iyon ng ating bida. Dito ay napatingin pa ang ating bida kila Doma, na nasabi ng mga kaluluwa na hindi rin magtatagal ay maabot ito ng ating bida lalo pat talentado ito. Sabi pa ni Doma, masaya ako ngayon, dahil nagawa kong makita uli ang King Sword ngayon, sambit nito sa ating bida na nagukat si Theo sa reaksyon ni Doma. Dito ay nagpakita ng paggalang ang mga kaluluwang ito sa ating bida, at hinahangaan ng mga ito si Theo, at nagpapasalamat rin sila ng lubos sa effort ng ating bida na gawin ang hiling nila. Dito ay gulat at nahihiya si Theo sa paraan ng pagsasalamat ng mga kaluluwa sa kanya, dahil para sa kanya hindi naman sobrang laking bagay ang kanyang nagawa, na may biglang tauhan ang pumunta sa likod niya na may dalang balita. Bakit anong nangyari? Tanong ng ating bida sa lalaki, at dito ay inulat ng lalaki na may nangyari sa batang pinabantay ni Theo kay Rez, kaya kailangan kaagad pumunta ng ating bida, dahil may kung anong maliraw ang nangyayari sa ating bida. Dahil doon, nagmadali na nga ang ating bida na pumunta sa lugar ng pinangyarihan para malaman kung ano ang eksaktong sitwasyon ngayon. Sumigaw si Theo, tinawag ang pangalan ni Rez para pigilan ito sa kanyang balak na gawin, dahil ang karet nito ay nasa leeg na ng bata. Agad siyang lumapit, at hinawakan sa balikat ang babae, anong ibig sabihin nito? Tanong ng ating bida kay Rez, sabi naman nito, iyon nga rin ang gusto kong itanong sa iyo Theo, sino ba talaga ang batang ito? Pagtataka ni Rez, sabi pa ni Rez, ibang-iba ang isang ito, hindi ito ang batang pinabantayan mo sa akin, sabi nito, kaya si Theo ay nagtataka ngayon kung anong nangyari ba kay Cassandra. At isang boses muli ang nagsalita, ibang-iba sa tono ni Cassandra, na nagsabi, kanina pa kita inaantay Theo Ragnar. Na ang ating bida ngayon ay nabigla, ganun rin itong si Rez na parabang gusto na niyang tapusin ang bata, sa kakaibang kababalaghan na ito. Dito ay hinawakan ng batang ito ang sandata ni Rez, inalayo ng bahagya sa kanya gamit ang kanyang kamay na may kung anong mana o aura ang naririto, at nagsabi na may mensahe siya na dapat iparating sa ating bida. Lumingon pa ito sa ating bida na ang mga mata ay nagliliwanag rin ng katulad ng sa kanyang kamay, at nagsabi na kailangan raw niya itong may parating ng malinaw kay Theo, kaya magtungo raw sila sa isang pribadong lugar. Dito ay naging seryoso ang mga mata ng ating bida, hindi makapaniwala sa nangyari. Alam niyang may kakaiba nga sa bata at ano ang mensahe na tinutukoy ni Cassandra. Dahil doon, nagpatuloy nga sila Theo at Cassandra sa mas pribadong lugar, at iyon ay sa gitna ng falls na ito para hindi sila makita at walang makarinig sa kanilang pag-uusapan. Sabi ng ating bida, sa palagay ko makakapag-usap na tayo ng pribado sa lugar na ito, na si Cassandra naman ay napatingin sa paligid, dahil rinig na rinig nila ang pagragasa ng tubig sa paligid nila, na ito ang pipigil na lumabas ang magsalitang sasabihin nila. Kaya lang nagreklamo itong si Doma, dahil siya raw ang nagdala sa ating bida sa lihim na lugar na ito, pero parang napasama pa raw dahil nagdala pa ito ng ibang tao rito, na nagpaliwanag naman si Theo na ito lang raw kasi ang pribadong lugar sa libingan na pwedeng mag-usap ng pribado. Kaya lang isang ito ay sumagot, na nagsabi, huwag mong pag-alitan si Theo, ako ang nag-request sa kanya na mag-usap sa pribadong lugar, kaya ako na ang humihingi ng tawad sa iyo, sabi nito, na nakikita pala niya at naririnig si Doma. Dahil doon, nagulantang si Doma, hindi makapaniwala sa nangyari, ano? Nakikita mo rin ako. Tanong nito, na si Theo ay talagang napatunayan na ang ibang-iba ang batang ito sa batang dinala niya rito. Sabi pa ni Cassandra, sorry pero, may kaunting talento ako sa mahika, nahihiyang sabi nito, na dito naunawaan ni Doma kung ano ang nangyayari, nakakamanghalang raw dahil sobrang bata pa nito at may kakayahan ng gumamit ng mahika. At dahil nga nakikita ni Cassandra si Doma, nagkaroon na naman ito ng pagnanasa na ituro ang kanyang mga nalalamang teknik, na si Theo naman ay nag-ubo-ubo ngayon para putulin ito, dahil may kailangan ng pag-usapan sila ng ating bida.
Biro lang, sabi at tawa nito. Sabi naman ni Theo, sorry pero makikiusap sana ako na iwan mo muna kami saglit para makapag-usap, pakiusap ng ating bida. Dahil doon, umalis na nga si Doma, kaya nagsimula ng mag-usap ang ating bida at ang hindi makilalang nilalang, sabi nito, sino ka ba talaga? Tanong nito, na sumagot naman ang bata na siya raw si Cassandra na hindi, na sa palagay raw niya ay kilala ni Theo kung sino siya. Kaya natigilan ito, paanong kilala ni Theo kung sino ang nagsasalita sa bata, pero nagkakaroon ito ng idea kung sino nga talaga ito. Kilala ng ating bida anong pagkatao ang kalalabasan ni Cassandra sa hinaharap. Iyon ay ang Magic Empress. Kaya nang sabihin ng ating bida na ito ang Magic Empress, dito ay nagpakita ito ng kanyang mahika, at nagsabi na, tama raw, siya nga. Dito ay napaisip si Theo, at nagsabi na hindi niya naisip na ang Magic Empress pala ay isang regressor na tulad niya, nasabi naman ng bata na hindi raw siya regressor, na mas ikinagulat ni Theo. Naging seryoso ang mata nito, at nagsabi, gamit ang mahika raw, ginamit niya ito para hiramin muna ang katawan ni Cassandra ngayon sa panahon kung saan naririto si Theo, para lang makausap ang ating bida. Nabigla si Theo na galing palang ibang timeline ang Magic Empress at pumunta rito sa past para lang makausap ang ating bida. Dahil sa naguguluhan ng ating bida, kinailangan nitong magpaliwanag, na ang Cassandra ng hinaharap ay ginagamit ngayon ang katawan ng batang si Cassandra ng nakaraan, iyon ay para lang makausap ang ating bida. Teka, ibig sabihin pinagdugtong mo ang nakaraan at ang hinaharap. Nagtataka pa ito, dahil ang ganitong kapangyarihan raw ay naipapasa lang sa Imperial Family. Sabi pa ni Cassandra ang kapangyarihan raw na ito ay kilala na nakikita ang hinaharap. Pero nagtanong ito kung bakit raw nagagawa niya bilang Cassandra ng hinaharap na kausapin si Theo na nasa nakaraan. Dito naunawaan ni Theo ang lahat, na hindi kapangyarihan na makita ang hinaharap ang taglay ni Cassandra, kundi ang makita ang pumunta sa nakaraan at makita ito, iyon ang totoong kapangyarihan ni Cassandra. Mas nilinaw ito ni Cassandra na ang kanyang kapangyarihan nga ay ang silipin ang nakaraan sa timeline na hindi pa ito nangyayari. Kaya napatanong ang ating bida kung anong ibig sabihin ng timeline na hindi pa nangyayari. Nagtanong si Cassandra sa ating bida kung tingin ba ni Theo na ang timeline na kinaroroonan nila ngayon ay isang beses pa lang nangyayari. Na hindi raw ito ganun, na ang timeline raw na ito sa mundong ito ay paulit-ulit na nangyayari ng walang katapusan. Ang imahe na pinapakita ni Cassandra ngayon sa ating bida ay isang pagkawasak, na para bang hindi ito napigilan. Sabi pa ni Cassandra, kahit na paulit-ulit ang nangyayari sa timeline ng mundong ito, ang ending ng kaganapan sa mundo ay parehas pa rin, at iyon ay ang pagkawasak ng mundong ito. At matapos mawasak ng mundo, uulit-uli ito sa simula, na para bang walang nangyari, at mauulit-uli ang mga nangyari sa parehas na takbo ng mundo hanggang mawasak uli ito. Ang lahat ng nagaganap, ang pagkawasak ng mundo, at pag-ulit nito sa simula, lahat ng iyon ay para sa Nameless King, ang halimaw na ito na maraming mata. Ito ang mga impormasyon na kailangan na may parating ni Cassandra sa ating bida. Iyon ay para mapigilan ng Nameless King, ang mabago ang kapalaran ng mundo na hindi ito mawasak. Dahil sa impormasyon na ipinaalam ni Cassandra sa ating bida, magagawa kaya talaga ni Theo na mabago ang kaganapan sa mundo, at sino rin kaya talaga ang ating bida? Hindi kaya siya ang bagong katauhan ng nagmamay-ari ng King's Sword, ang nilalang na binura sa kasaysayan ng mundo. Dahil kung maaalala natin na minsang makausap ni Theo si Sigurd, may mga bagay raw itong hindi pa pwedeng sabihin sa ating bida, at nagtanong pa ito sa ating bida kung sa palagay ba raw ni Theo ay talagang nag-regress siya. Sino ba talaga ang ating bida? At ano kaya ang papel niya para baguhin ang takbo ng mundo? Abangan!